Ninakawan ang sariling asawa at biyenan, pinalaya sa gitna ng baha habang 8 buwang buntis. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni luwalhati. Pero sa dilim ng eskinita, isang matandang hukluban ang naghihintay ng tulong. Isang desisyon ang magbabago sa lahat. Isalba ang huling sentimo para sa sarili. O ibigay ito sa isang estranghero? Sino ang tunay na magliligtas sa kanya? Simula na ng kanyang muling pagsilang. Hayaan mo na ang babaeng yan, Danilo. Kuhanin mo na yung pera sa alkansya niya. Aanhin niya ang pera. Kung mukha naman siyang basahan, mas kailangan mo yan para sa bago mong buhay kasama si Vanessa. Kunin mo na bago pa siya umuwi galing sa Lecheng Ospital na yon. Nakatayo si luwalhati sa likod ng manipis na pintuang gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang supot ng mainit na lechon manok. Buong buwan siyang nagtiis na kumain ng tuyo at kaning lamig sa break room ng ospital para lamang maipon ang barya-baryang sukli. Nang sa gayon ay maibili niya ng paboritong ulam ang kanyang asawa. Gusto niya sanang ipagdiwang ang pagtatapos ng kanyang 8 buwan ng pagbubuntis, umaasang baka sakaling nangumiti ito sa kanya ngayong gabi. Tuluyan nang bumitaw ang kanyang mga daliri. Bumagsak ang plastik na supot sa sementadong palapag, kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso sa maliliit na piraso. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Tanging isang nakakapasong bara sa kanyang lalamunan ang pumigil sa kanyang paghinga. Parang biglang nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Hinaplos niya ang kanyang malaking tiyan na 8 at kalahating buwan nang nagdadala ng kanilang anak. Ang mga kamay niyang puno ng kalyo mula sa paglalaba ng mga kumot upang makatipid sa sabon. Ang mga kamay na sumasalo ng dugo at pawis ng ibang ina sa paanakan ay biglang naging malamig na parang yelo. Ito na lang ba ang halaga ko matapos ang lahat ng isinuko ko? Isang basahan na lamang ba ako na madaling itapon kapag pigana? Itinulak niya ang pinto. Pumasok si luwalhati na tila isang kaluluwang naghahanap ng hustisya. Amoy amag at basang lupa ang loob ng maliit nilang sala. Ngunit mas masangsang ang amoy ng pagtataksil na sumalubong sa kanya. Bumulaga sa kanyang paningin ang nakakalat na mga basag na piraso ng palayok sa sahig, ang kanyang alkansya. Ang alkansyang pinag-ipunan niya mula sa pagdodoble ng shift, pera na inilaan para sa panganganak niya sa susunod na buwan. Wala na ang mga nakatiklop na perang papel. Wala na ang mga barya. Hawak na yon ng kanyang biyena na si Aling Berta habang nag-aabot ng ilang buo kay Danilo. Nasaan ang pera ko, Danilo? Puno ng panginginig ang boses ni luwalhati, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Gulat na napalingon ang mag-ina. Ibinaling ni Danilo ang kanyang mukha sa ibang direksyon, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ngunit si Aling Berta ay humakbang palapit, matalim ang mga mata, at walang bahid ng pagsisisi ang muka. Anong pera mo? Bulyaw ng matanda. Pilit inilalagay ang mga pera sa bulsa ng kanyang palda. Nakitira ka sa pamamahay ko. Kumakain ka ng bigas ko. Kaya bayad mo yan sa upa at kuryente. Pasalamat ka nga at pinatira pa kita rito, kahit palamunin ka. Para sa panganganak ko yan, ma. Pagmamakaawa ni luwalhati. Pilit inaabot ang braso ng biyanan. Para sa apo nyo. Paano na kami ni baby? Danilo, magsalita ka naman. Asawa mo ako. Wala na tayong pag-uusapan, Lulu. Malamig at walang emosyong tugon ni Danilo. Kinuha niya ang kanyang bag na nakahanda na pala sa gilid ng sofa. Aalis na ako. Si Vanessa, mas kaya niya akong bigyan ng magandang buhay. Hindi tulad mo na amoy gamot at laging pagod. Sawa na ako sa ganitong buhay. Tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni luwalhati ang mga salitang iyon. Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang kabataan, ang lalaking ipinagtanggol niya sa sarili niyang pamilya, ay iniiwan siya para sa isang babaeng nagngangalang Vanessa dahil lamang sa siya ay amoy gamot at pagod. Pagod kakatrabaho para buhayin silang mag-ina. Hindi na hinintay ni Aling Berta ang kanyang susunod na sasabihin. Hinablot ng matanda ang braso ni luwalhati
Walang pakialam sa kalagayan nitong hirap maglakad at kinaladkad siya palabas ng bahay. Humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan mula sa maitim na kalangitan. Lumayas ka na rito. Huwag ka nang babalik. Malas ka sa buhay ng anak ko. Sumara ang pinto nang may matinding puwersa na yumanig sa mga dingding ng lumang bahay. Inilak ito mula sa loob. Naiwan si luwalhati sa labas habang ang ulan ay walang awang bumubuhos at unti-unting bumabaha ang makipot na eskinita. Mag-isa na lamang siya sa gitna ng unos. Bumabayo ang malamig na ulan na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Basang-basa ang kanyang manipis na duster, nagiging mabigat dahil sa malamig na tubig at putik na tumatalsik mula sa kalsada. Bawat hakbang niya palayo sa bahay na yon ay isang kalbaryo. Yakap-yakap niya ang kanyang tiyan. Pilit binibigyan ng init ang anak na nasa sinapupunan. Kinukuskus ito ng kanyang nanginginig na mga palad. Patawad anak, bulong niya sa kanyang isipan habang nakatingala sa walang bituing langit. Patawad kung wala akong lakas para ipaglaban ang mga karapatan natin. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa kanyang puson. Nawalan ng balanse ang kanyang mga paa, kaya't napaluhod siya sa madilim at maputik na kalsada. Nalasahan niya ang pait ng ulan at luha na naghalo sa kanyang mga labi. Nang pilit niyang imulat ang kanyang mga mata upang humanap ng masisilungan, may naaninag siyang isang figura sa gilid ng basurahan. Isang matandang babae, nakabulagta sa putikan, nanginginig ng matindi at tila pilit na inaabot ang hangin upang humingi ng tulong. Sa pagkakataong yon, habang unti-unting nilalamon ng lamig at dilim ang kanyang sariling ulirat, naiwan si luwalhati sa isang sangang daan. Ililigtas ba niya ang sarili gamit ang huling lakas na mayroon siya o iaalay niya ito para sa isang taong mas nangangailangan? Napakalamig ng putik na humahaplos sa aking mga tuhod. Bawat patak ng ulan ay tila mabibigat na batong bumabagsak sa aking likuran. Nakaluhod ako sa kalsada, yakap ang aking malaking tiyan habang nararamdaman ko ang bawat pagkirot ng aking puson. Pilit kong inabot ang matandang babae na nakabulagta sa tabi ng basurahan. Amoy na bubulok na gulay at kalawang ang hangin, ngunit mas nangibabaw sa akin ang matinding awa nang makita ko ang nanginginig na katawan ng matanda. Kahit nangihina, nanaig ang pagiging midwife ko. Ito ang trabaho ko. Ang mag-aruga ng buhay. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Mahinang-mahina ang tibok ng kanyang puso. Maputla ang kanyang mga labi at malamig na parang yelo ang kanyang balat. Lola, Lola, gumising po kayo. Pakiusap ko habang tinatapik ng marahan ang kanyang pisngi. Dumilat siya ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Isang pamilyar na tingin na madalas kong makita sa mga inang nag-aagaw buhay sa delivery room. Sa mga matang iyon, nakita ko ang sarili ko. Pareho kaming itinapon ng mundo. Pareho kaming nagmamakaawa ng kaunting habag. Nangapa ako sa bulsa ng aking basang duster. Mayroon akong nakuhang isang lukot na ₱100 at ilang barya. Ito na lamang ang buong yaman ko sa mundo. Ito ang huling perang natira mula sa pamasahe ko kaninang umaga, ang tanging pag-asa ko para makasakay papunta sa isang pampublikong health center upang makisilong. Kung ibibigay ko ito, wala na akong matitira para sa sarili ko at para sa anak na nasa sinapupunan ko. Bakit ko ba tutulungan ng estrangherong ito habang ang mismong asawa ko at biyenan ay itinapon ako sa lansangan na parang asong ulol? Naranasan ko na ang pinakamatinding pagkamakasarili ng tao ngayong gabi. Bakit kailangan kong maging mabuti? Ngunit nang marinig ko ang paos at nahihirapang paghinga ng matanda, alam kong hindi ko siya kayang iwan. Kung tatalikuran ko siya sa gitna ng baha, ano pang silbi ng mga kamay ko? Ano pang silbi ng pagiging ina ko kung hahayaan kong may mamatay sa harapan ko? Pilit akong tumayo, binaliwala ang pamimitig ng aking mga binti. Ginamit ko ang aking buong lakas
upang ikaway ang aking mga braso nang makakita ako ng isang papalapit na tricycle na bumabagtas sa baha. Pumayag ang driver na isakay kami papunta sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Halos madurog ang aking likod sa pag-alalay sa matanda papasok sa umaandar na sasakyan. Umupo ako sa tabi niya at isinandal ko ang kanyang ulo sa aking balikat. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang panginginig. Ibinabahagi ang natitirang init ng aking katawan kahit na ako mismo ay naghihingalo na sa lamig. Malapit na tayo, Lola. Kumapit lang po kayo. Bulong ko sa kanya habang ang ulan ay patuloy na humahagupit sa bubong ng sasakyan. Naramdaman ko ang mahinang pagpisil ng kanyang magaspang na kamay sa aking mga daliri. Isang tahimik na pasasalamat. Pagdating namin sa emergency room ng ospital, siningil ako ng driver. Walang pag-aalinlangang iniabot ko ang lukot na ₱100 at ang mga barya. Kumawala sa aking mga palad ang huling sandata ko laban sa gutom. Inalalayan agad ng mga nagmamadaling nurse ang matanda papasok sa trauma room. Kilala nila ako dahil dito ako nagtatrabaho. Ngunit dahil sa dami ng pasyente ngayong bumabagyo at sa kaguluhang dala ng emergency, walang nakapansin sa kalagayan ko. Hindi nila nakita na ang kasamahan nilang midwife ay basang-basa, walang asawa, walang bahay, at walang makain. Naiwan ako sa waiting area. Dahil wala nang bakanting upuan, unti-unti akong napaupo sa malamig na sementadong sahig. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pinakikinggan ang mabilis na tibok ng puso ng anak ko sa aking tiyan. Buhay kami. Pero paano bukas? Sa gitna ng aking pagkahilo at pagbagsak ng aking katawan sa pader, ang maliwanag na ilaw ng isang papalapit na sasakyan ay sumilaw sa aking paningin. Isang mahaba at makintab na itim na kotseng hindi pangkaraniwang nakikita sa aming mahirap na ospital ang mabilis na huminto sa tapat ng emergency room. Bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng formal at mamahaling kasuotan. Agad siyang pinalilibutan ng mga taong may hawak na malalaking payong upang hindi siya mabasa ng ulan. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng matinding kapangyarihan at awtoridad na nagpatahimik sa mga taong nasa paligid. At sa hindi malamang dahilan, habang naglalakad siya papasok ng ospital, ang kanyang matatalim na mata ay tuwirang naghahanap at dumapo sa akin. Ito na ang huling sahod mo, luwalhati. Kunin mo ang iyong mga gamit at huwag ka nang babalik dito bukas. Hindi namin kailangan ng midwife na mas inuuna ang kung sino-sinong pulubi sa kalsada kaysa sa sarili niyang mga pasyente sa loob ng klinika. Nanginginig ang aking mga kamay habang inaabot ko ang maliit na sobre mula kay Sister Myrna, ang head nurse na kilala sa pagiging kasing tigas ng bato. Nakatayo ako sa gitna ng hallway ng ospital, basang-basa pa rin ang aking duster at ang aking mga paa ay namumuti na sa lamig. Ang bawat salita niya ay tila mga bubog na pilit ibinabaon sa aking sugatang dibdib. Nakakatawa ang tadhana. Sa loob ng 5 taon, dito ko ibinuhos ang lahat ng aking lakas. Dito ko sinalo ang libu-libong buhay na pumasok sa mundong ito. Ngunit ngayong ako ang nangangailangan ng kaunting pangunawa. Tila ba isa lamang akong dumi na kailangang walisin sa sahig. Pero sister, bumabagyo po at wala na po akong matuluyan. Isang gabi lang po. Kailangan ko lang po ng masisilungan para sa anak ko. Pakiusap ko habang humahaplos sa aking tiyan. Lumingon si Sister Myrna, isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Problema mo na yon, luwalhati. Hindi ito charity ward para sa mga empleyadong walang direksyon sa buhay. Isipin mo na lang, baka yan ang ganti sa'yo dahil sa pagpili mo sa isang matandang hindi mo naman kakilala kaysa sa trabaho mo. Ngayon, umalis ka na. Tinalikuran niya ako nang walang kahit anong bakas ng awa. Ang mga yapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tumatambol sa loob ng aking ulo. Paalala na sa mundong ito
Ang kabutihan ay madalas na pinarurusahan. Napaiyak ako nang tahimik habang isinusukbit ang aking lumang bag. Sa loob ng bag na yon, naroon ang iilang pirasong damit ng sanggol na kinuha ko sa locker bago ako tuluyang paalisin. Bawat tahi ng mga baru-baruan na yon ay ginawa ko ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, wala akong katiyakan kung may bubong pa kaming sisilungan kapag lumabas na ang aking anak. Habang naglalakad ako palabas, namataan ko sa dulo ng koridor ang lalaking bumaba mula sa itim na kotse kanina. Don Alfonso ang tawag sa kanya ng mga doktor na nagkukumahog na sumunod sa bawat hakbang niya. Ang kanyang presensya ay tila nagpapakalma sa kaguluhan ng ospital. Nang magtapat ang aming mga landas, huminto siya. Ang kanyang mamahaling pabango na amoy sariwang kahoy at kapangyarihan ay panandali ang pumatay sa amoy ng alkohol at sakit sa paligid. "Ikaw ba ang nagdala sa nanay ko rito?" tanong niya. Mababa ang kanyang boses, puno ng awtoridad, ngunit may bahid ng pagtataka. Tumingin ako sa kanya, pilit na pinatitigas ang aking kalooban. "Opo, sir." Nakita ko po siya sa ulan. Kumuha siya ng isang checkbook mula sa loob ng kanyang taksido. "Gusto kong bayaran ang lahat ng ginastos mo at higit pa doon. Sabihin mo lang ang halaga at ibibigay ko sa'yo. Hindi sapat ang pasasalamat para sa buhay ng aking ina." Tiningnan ko ang hawak niyang pluma. Isang pirasong papel lang ang kailangan niyang sulatan at malulutas na ang lahat ng problema ko. Maaari akong kumuha ng magandang apartment, makakabili ako ng masarap na pagkain at hindi ko na kailangang manginig sa lamig. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, naalala ko ang nanginginig na kamay ni Lola Esme sa loob ng tricycle. Naalala ko kung paano niya hinawakan ang aking daliri na tila ba ako na lang ang huling pag-asa niya. "Hindi po mabibili ng pera ang buhay ng nanay niyo, sir." Mahina ngunit matatag kong sagot. Ginawa ko po yun dahil iyon ang tama. Hindi dahil naghihintay ako ng kabayaran. Gulat na tumingin sa akin si Don Alfonso. Marahil ay hindi siya sanay na may tumatanggi sa kanyang yaman. Bago pa siya makapagsalita muli, tumalikod na ako at naglakad palabas sa pintuan ng ospital, pabalik sa dilim ng gabi at sa hagupit ng bagyo. Pagdating ko sa labas, sa ilalim ng maliit na bubong ng hintayan, binuksan ko ang aking bulsa upang kumuha ng panyo para punasan ang aking muka. Ngunit laking gulat ko nang may mahulog na isang maliit na sobrang papel na hindi ko alam kung paano napunta doon. Puti ito. May bahid ng dugo at ulan. Ngunit may nakasulat na pangalan sa likod sa isang maganda at lumang estilo ng sulat kamay. "Para kay Luwalhati." Binuksan ko ito nang may nanginginig na daliri. Sa loob, walang pera, kundi isang lumang susi na may kalawang at isang kapirasong papel na may nakasulat na address sa isang liblib na bahagi ng Maynila. At sa ibaba nito, may nakasulat na maikling mensahe mula kay Lola Esme. "Huwag kang matakot sa dilim, dahil ang bituin ay lalong nagniningning kapag walang buwan. Puntahan mo ang lugar na ito. Doon ka ligtas." Sino ba talaga si Lola Esme? Bakit parang alam niya ang lahat ng mangyayari sa akin bago ko pa man ito maranasan? At higit sa lahat, kakayanin ko bang magtiwala sa isang susing kalawangin habang ang aking katawan ay nagsisimula ng bumigay sa matinding pagod? Ang susing ito ay tila tumitimbang ng 1 tonelada sa loob ng aking bulsa. Habang naglalakad ako sa ilalim ng madilim na langit, ang bawat hakbang ko ay tila paghatak sa isang tanikalang walang katapusan. Ang address na nakasulat sa papel ay nagdala sa akin sa isang makipot at maputik na eskinita sa dulo ng isang barangay na hindi ko pa kailanman napuntahan. Amoy basang semento, usok ng sinunog na basura, at kanal ang bumalot sa aking paligid. Narito na ba talaga ang sinasabi ni Lola Esme na kaligtasan? Narating ko ang isang maliit na pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa gilid nito ay may nakapinturang maliit na krus. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihitan ng bakal
sa loob ng lumang kandado nang ipasok ko ang susi. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng amoy ng tuyong dahon at alikabok. Isang maliit na silid, sapat lamang para sa isang papag, isang maliit na mesa at isang mitya ng ilawan. Hindi ito palasyo. Hindi rin ito katulad ng maayos na bahay na binuo ko para sa asawa ko. Pero sa loob ng 4 na dingding na ito, walang sino mang sisigaw sa akin o tatadyakan ang aking dignidad. Sino ka? Anong ginagawa mo sa silid ni Lola Esme? Isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng sa tingin ko ay nasa edad 50. May hawak na planggana ng nilabhang damit. Siya si Aling Celia, ang kapitbahay na tila ba naging bantay na ng maliit na silid na yon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng paghihirap, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabutihang loob. Binigay po ito sa akin ni Lola Esme sa ospital. Sagot ko, habang pilit na itinatawid ang aking pagod na boses. Agad na lumambot ang kanyang anyo. Inilapag niya ang planggana at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking braso na tila ba matagal na kaming magkakilala. Diyos ko, iha, basang-basa ka at ang laki na ng tiyan mo. Halika, maupo ka rito. Akala ko ay hindi na muling mabubuksan ang silid na ito. Sabi ni Lola Esme, may darating daw na isang anghel na sugatan ang mga pakpak at kailangan ko raw siyang alagaan. Habang pinatutuyo ko ang aking buhok gamit ang isang lumang tuwalya na ibinigay ni Aling Celia, tumanaw ako sa maliit na bintana. Mula sa aking kinatatayuan, nakita ko ang isang pamilyar na kotseng dumaan sa kabilang kalsada. Isang bagong sasakyang puti na kumikinang pa sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa loob nito, naaninag ko si Danilo. Nakangiti siya habang kausap ang isang babaeng maikli ang buhok at punong-puno ng alahas, si Vanessa. Ang perang ninakaw nila sa akin, ang ipinambili nila ng sasakyang yon. Ang perang pampanganak ko ang ipinambabayad nila sa bawat tawa at ligaya nilang dalawa. Habang ako ay nakaupo sa ibabaw ng isang malamig na papag, iniisip kung saan kukuha ng susunod na kakainin. Isang matalim na sakit ang muling kumirot sa aking puso, ngunit hindi na ito dala ng pag-ibig. Ito ay apoy ng isang pangakong balang araw. Sisiguraduhin kong titingalain nila ako mula sa putikan. Iha, ayos ka lang ba? Tanong ni Aling Celia habang naglalapag ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting luya. Kanina ka pa hawak ng hawak sa puson mo. Hindi ako nakasagot agad. Ramdam ko ang unti-unting pagtigas ng aking sinapupunan. Isang kakaibang daloy ng init ang naramdaman ko sa aking mga hita. Nang tumingin ako sa sahig, nakita ko ang isang mantsa ng tubig na unti-unting kumakalat sa semento. Aling Celia, napakapit ako sa gilid ng mesa nang maramdaman ko ang isang matinding hapdi na tila binibiyak ang aking balakang. Pumutok na po ang panubigan ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia. Pero wala tayong pambayad sa klinika. At ang ulan sa labas ay lalong lumalakas. Hindi makakadaan ang kahit anong sasakyan dito sa loob ng eskinita dahil sa baha. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong silid, kasunod ng pagpatay ng ilaw sa buong barangay. Napaluhod ako sa dilim habang ang bawat paghinga ko ay nagiging isang ungol ng sakit. Mag-isa ako. Walang doktor, walang gamot, walang kuryente. Tanging ang 2 kamay ko lamang at ang determinasyong mabuhay ang aming kakampi. Hindi ko na kaya, Aling Celia. Parang binibiyak ang buong katawan ko. Ang bawat bugso ng kirot ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagnanais na lumunod sa aking huling lakas. Nakahiga ako sa manipis na banig sa ibabaw ng papag habang ang tanging tanglaw namin ay ang mitya ng isang maliit na kandila na sumasayaw ang apoy sa bawat ihip ng hanging pumapasok sa mga siwang ng dingding. Amoy pawis, amoy dugo, at amoy ng basang lupa ang bumabalot sa maliit na silid. Ang bawat paghinga ko ay nagiging isang mahabang ungol ng pagtitiis
Napilit kong ikinukulong sa aking lalamunan upang hindi magising ang buong barangay. Diyos ko, Lulu, anong gagawin ko? Wala akong alam sa ganito. Ang boses ni Aling Celia ay puno ng taranta habang hawak niya ang isang basin ng maligamgam na tubig at mga lumang tela. Ang kanyang mga anino sa dingding ay tila mga higanteng sumasayaw sa takot. Sa kabila ng matinding hapdi, pilit kong pinanatiling gising ang aking isipan bilang isang midwife. Sa loob ng 5 taon, ako ang naging lakas ng ibang ina at ngayon, ako ang kailangang maging sarili kong sandigan. Makinig po kayo, Aling Celia. Kumuha po kayo ng malinis na gunting. Itapat niyo ang ilaw ng kandila rito. Huwag po kayong matatakot. Kapag sinabi ko pong ire, itulak niyo po ang aking balakang. Isang matinding kontraksyon ang muling dumating. Parang may 1,000 kutsilyong sabay-sabay na ibinabaon sa aking puson. Napakagat ako sa isang malinis na tela upang pigilan ang aking sarili sa pagsigaw. Sa dilim ng silid na yon, naalala ko ang mukha ni Danilo. Naalala ko ang kanyang tawa habang kasama si Vanessa. Ang bawat sakit na nararamdaman ko ngayon ay parang kabayaran sa bawat luhang inubos ko para sa isang lalaking walang puso. Ngunit sa bawat pag-iri ko, isinusumpa ko sa aking sarili na ang sakit na ito ang magiging huling pagkakataon na ako ay magiging biktima. Lulu, nakikita ko na ang ulo ng bata. Sige pa, iha. Kaunti na lang. Ang sigaw ni Aling Celia ay tila isang musika sa aking pandinig sa gitna ng unos. Ginamit ko ang huling natitirang hininga sa aking baga. Sa isang huling pagtulak, naramdaman ko ang pagluwag ng aking katawan. Kasunod nito ay ang isang matinis na tinig na pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang iyak na puno ng buhay, isang iyak na nagpapahayag na narito na siya, ang aking anak, ang tanging kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Danilo. Nang ilapag ni Aling Celia ang sanggol sa aking dibdib, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang init ng kanyang maliit na katawan, ang amoy ng bagong panganak na sanggol ay pumatay sa lahat ng lamig at pait na nararamdaman ko. Hindi na ako nag-iisa. Mayroon na akong dahilan para bumangon at lumaban. Pinanood ko ang kanyang maliliit na daliri na tila humahanap ng mahahawakan at doon, sa gitna ng karalitaan at kadiliman, naramdaman ko ang unang kislap ng tunay na kaligayahan. Ngunit ang katahimikan ng aming unang sandali ay biglang nabasag nang may narinig kaming 3 mabibigat na katok sa pintuang yero. Ang tunog ng bakal na tinatamaan ay tila isang babala sa gitna ng malakas na ulan. Sino yan sa ganitong oras? Tanong ni Aling Celia habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Bit-bit ang kandila. Bumukas ang pinto ng bahagya. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapote ang nakatayo doon. Hindi maaninag ang mukha dahil sa dilim. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Inabot lamang niya ang isang asul na sobre na basang-basa ng ulan kay Aling Celia bago siya mabilis na tumalikod at naglakad palayo sa baha. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Celia habang binubuksan ng sobre sa harap ko. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang litrato ng aming maliit na bahay at isang kapirasong papel na may nakasulat na iisang pangungusap. Ang utang ay dapat bayaran at ang katarungan ay malapit na. Sino ang nagpadala nito? Ang pamilya ba ni Don Alfonso? O may iba pang nagmamasid sa akin mula sa anino? At ano ang ibig sabihin ng asul na sobreng ito para sa kinabukasan naming mag-ina? Hindi ka pwedeng manatili rito, luwalhati. Hindi ligtas ang anak mo sa ganitong lugar. Ang boses ni Don Alfonso ay tila isang malalim na batingaw na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Nakatayo siya sa pintuan ng aming maliit na silid. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog sa putik ng aming sahig. Ngunit tila wala siyang pakialam. Hawak-hawak ko ang aking anak, si Baby Luwal, na mahimbing na natutulog sa loob ng aking mga braso.
Ang amoy ng gatas at bagong silang na sanggol ay humahalo sa amoy ng ulan at lumang kahoy. Tumingin ako sa paligid. Ang mga dingding na gawa sa yero ay may mga tulo pa rin ng tubig mula sa nagdaang bagyo. Ang maliit na mesa ay puno ng mga gamit ni Baby Lual, mga hiram na baru-baruan mula kay Aling Celia, at ilang pirasong lampin na nilabhan namin ng paulit-ulit. Ito ang katotohanan ng aking buhay. Isang maruming silid sa gitna ng iskinita. At narito si Don Alfonso. Bit-bit ang isang asul na sobrang katulad ng iniwan ng estranghero kagabi. Bakit niyo po ako hinanap, Don Alfonso? Tanong ko habang pilit na inaayos ang aking upo sa matigas na papag. Sinabi ko na po sa inyo, wala po akong hinihintay na kabayaran. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maamoy ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango na tila isang banyagang amoy sa lugar na ito. Hindi ito kabayaran, luwalhati. Ito ay pagkilala sa isang pusong bihira na naming makita. Ang aking ina, si Lola Esme, siya ang nag-utos sa akin na hanapin ka. Sabi niya, ikaw ang nag-iisang tao na tumingin sa kanya, hindi bilang isang mayamang matanda, kundi bilang isang kapwa-taong naghihingalo. Inilapag niya ang asul na sobre sa aking kandungan. Nang buksan ko ito, hindi mga perang papel ang bumulaga sa akin. Naroon ang isang dokumento para sa isang full scholarship para sa kursong Nursing at Midwifery Specialization sa pinakamalaking universidad sa Maynila at isang kontrata para sa trabaho bilang Head of Maternity Services sa kanyang ospital kapag natapos ko ang aking pag-aaral. Sa ilalim ng mga papel ay may isang susi ng isang maliit ngunit maayos na apartment malapit sa ospital. Ang mga kamay mo ay ginawa para magligtas ng buhay, luwalhati. Sabi niya habang nakatingin sa aking mga kalyo. Huwag mong hayaang mabulok ang galing mo rito sa eskinita. Gamitin mo ito para sa kinabukasan ng anak mo. Tumulo ang aking mga luha sa ibabaw ng asul na papel. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin ko sa aking sarili ay isang basahan na itinapon ni Danilo. Ngunit sa harap ng lalaking ito, nakita ko ang isang refleksyon ng isang babaeng may halaga. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pag-asa. Sa wakas, may isang taong naniwala sa akin. Salamat po, Don Alfonso, bulong ko. Pangako po, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ngunit habang kami ay nag-uusap, hindi namin alam na sa labas ng pintuan, may isang pares ng mga matang puno ng inggit at kasamaan ang nakamasid. Si Danilo. Nakatayo siya sa kanto ng eskinita, nakasilong sa ilalim ng isang puno, habang pinapanood ang mamahaling sasakyan ni Don Alfonso na nakaparada malapit sa aming bahay. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paglabas ni Aling Celia na may dalang mga bagong gamit para sa akin. Nakita niya ang karangyaan na unti-unting lumalapit sa akin. Ang karangyaan na inaasam-asam niya simula pa noong una. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi habang hinihit-hit ang kanyang huling sigarilyo. Akala mo ba ay ganun na lang kadali yon, Lulu? Bulong ni Danilo sa hangin, habang ang usok ay tinatangay ng hangin patungo sa aming direksyon. Kung yayaman ka, dapat kasama ako. Dahil asawa mo pa rin ako at ang batang yan. Siya ang magiging gintong tiket ko pabalik sa magandang buhay. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ngunit may bitbit na siyang bagong plano. Isang plano na hindi lamang kukuha sa aking pera, kundi maglalagay sa panganib sa pinakamahalagang bagay sa buhay ko, ang karapatan ko sa aking anak. Hindi na kasing gaspang ng papel de liha ang aking mga palad, ngunit hindi ko kailanman nalimutan ang hapdi ng bawat kalyo na nabuo noong panahong wala akong masilungan. 5 taon na ang lumipas. 5 taon nang walang patid na pagpupuyat, pag-aral habang karga ang aking anak na si Lual sa kabilang braso at pagtitiis sa bawat pangungutya ng mga taong akala ay hindi ko kayang bumangon. Ngayon, nakatayo ako
Sa harap ng salamin ng aking sariling opisina sa Alfonso Medical Center, ang puting uniforme ko ay walang bahid ng dumi. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking tindig ay puno ng tiwala sa sarili. Hindi na ako ang babaeng basang-basa sa ulan. Ako na ang head midwife ng pinakamalaking maternity ward sa lungsod. Hinaplos ko ang aking mga kamay. Malambot na ang mga ito dahil sa mamahaling lotion. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang aking mga daliri, naaalala ko pa rin ang amoy ng lansa ng dugo at putik. Nung gabing isilang ko si Lual sa dilim, yun ang aking paalala na ang bawat tagumpay ko ngayon ay binayaran ko ng bawat patak ng aking luha. Doktora Lulu, handa na po ang mga dokumento para sa pagbubukas ng inyong bagong charity clinic sa susunod na buwan. Ang boses ng aking assistant na si Maria ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Salamat Maria, pakilagay na lang sa mesa ko. Susunduin ko lang si Lual sa kanyang paaralan. Sagot ko, habang kinukuha ang aking bag. Habang naglalakad ako sa loob ng isang malaki at modernong mall upang bilhan ng bagong sapatos si Lual, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa aking katahimikan. Isang boses na matinis, puno ng reklamo, at laging naghahanap ng away. Tumigil ang mundo ko nang makita ko ang isang matandang babae na nakikipagtalo sa isang sales clerk tungkol sa presyo ng isang murang t-shirt. Si Aling Berta. Kupas na ang kanyang duster, gusot-gusot ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng dating kayabangan. Mukha siyang pagod, gutom, at tinalikuran ng panahon. Sa tabi niya, nakita ko si Danilo. Hindi na siya ang lalaking malakas at makisig na ipinagpalit ako. Ngayon, nakasuot siya ng luma at maruming t-shirt, may hawak na lata ng murang beer, at tila walang pakialam sa mundo. Wala na ang puting sasakyan na ninakaw nila sa akin. Wala na ang kinang na inaasam-asam nila. Dumaan ako sa harap nila. Seryoso ang aking mukha, diretso ang tingin, at ang tunog ng aking mga takong sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi nila ako nakilala. Paano nga ba nila makikilala ang basahan na itinapon nila sa isang babaeng tinitingala ng mga tao sa paligid? Ma, tara na. Wala na tayong pera para dyan. Ang bulyaw ni Danilo sa kanyang ina. Ang boses niya ay puno ng iritasyon at kawalan ng pag-asa. Napahinto ako ng sandali. Gusto ko sanang lumingon at ipamukha sa kanila ang lahat, ngunit naalala ko ang mukha ng aking anak. Hindi sila karapat-dapat sa aking galit. Ang katahimikan ko ang pinakamabigat na parusa para sa kanila. Ang makita nila akong naglalakad ng marangal habang sila ay nagtatalo sa barya-baryang halaga ay sapat na kabayaran para sa lahat ng hirap ko. Ngunit nang pabalik na ako sa aking sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa akin at may iniabot na isang gusot na papel. Pinapaabot po ng lalaking nandoon sa kanto. Ang sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo. Binuksan ko ang papel sa ilalim ng init ng araw. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking katawan. Ang ganda mo na ngayon, Lulu, pero huwag mong kakalimutan na ang batang kasama mo ay may dugong Reyes din. Magkita tayo sa korte. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang akala ko ay nakatakas na ako sa kanilang anino. Ngunit ngayon ay pilit nilang hinahatak ang aking kaisa-isang kaligayahan. Magagawa ba nilang agawin si Lual sa akin matapos ang 5 taon ng pag-iwan sa amin sa gitna ng bagyo? Hindi na amoy-amag ang paligid ko. Ngayon, ang bawat hininga ko ay puno ng bango ng jasmine at amoy ng bagong ligo na linen. Nakatayo ako sa gitna ng lobby ng aking kauna-unahang charity clinic, ang Lualhati Care Center. Ang lamig ng aircon ay banayad na humahaplos sa aking balat, isang malaking kataliwasan sa malagkit na pawis at init na tiniis ko noon sa ilalim ng bubong na yero. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay pinag-isipan ko ng mabuti, mula sa malalambot na upuan
para sa mga naghihintay na ina, hanggang sa maliwanag at malinis na delivery room na tila isang santuwaryo ng bagong buhay. You look radiant, Lulu. Ang ganda ng kinalabasan ng vision mo. Bati sa akin ni Don Alfonso habang iniaabot ang isang buke ng puting rosas. Salamat, Don Alfonso. Kung hindi dahil sa tiwala nyo, baka hanggang ngayon ay naglalaba pa rin ako ng mga duster sa eskinita. Sagot ko ng may ngiti. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang ito dahil sa kanya. Ito ay dahil sa bawat gabi na umiyak ako habang nag-aaral, sa bawat hapdi ng likod ko sa pag-aalaga kay Luwal, at sa bawat paghamak na ginawa kong gasolina para magtagumpay. Ngunit ang kislap ng aking tagumpay ay tila naging mitya para sa isang bagong unos. Habang masaya kaming nagkakape sa maliit na garden ng clinic, lumapit ang aking receptionist na si Gina. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang legal na dokumento. Ma'am Lulu, may mga pulis po sa labas at may kasama po silang abogado. Bulong ni Gina. Nanigas ang aking buong katawan. Lumabas ako ng lobby at doon ko nakita si Danilo, kasama ang isang babaeng nakasuot ng makitid na palda at makapal na makeup. Si Vanessa. Hindi na sila mukhang basahan ngayon. Tila nakahiram sila ng kaunting pera para magmukhang formal, pero ang kanilang mga mata ay nananatiling puno ng dumi ng hangarin. Anong ginagawa niyo rito? Malamig kong tanong. Nandito kami para sa hustisya, Lulu. Sigaw ni Vanessa sa gitna ng lobby, sapat na para marinig ng lahat ng mga pasyente at media na naroon para sa opening. Ang klinikang ito ay itinayo sa kasinungalingan. May reklamo kaming isasampa laban sa'yo. Isang malpractice case. Pinabayaan mo ang isang pasyente noong nagtatrabaho ka pa sa public hospital at dahil doon, nawalan ako ng anak. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga kamera ng media ay agad na humarap sa akin. Isang malaking kasinungalingan. Wala akong matandaang pasyenteng pinabayaan, lalo na si Vanessa. Alam ko sa aking puso na ito ay gawa-gawa lamang nila upang sirain ang aking pangalan at pilitin akong magbayad ng malaking halaga para sa isang settlement. Wala kayong ebidensya. Matatag kong sagot. Bagaman nararamdaman ko ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Mayroon kaming saksi, Lulu, sabi ni Danilo habang humahakbang palapit. Ang amoy ng kanyang mura at matapang na sigarilyo ay tila lason sa malinis na hangin ng aking klinika. At huwag mong kakalimutan, habang dinudurog namin ang reputasyon mo rito, isasampa rin namin ang kaso para sa custody ni Luwal. Isang unfit mother na may kasong kriminal? Tingnan natin kung kanino papanig ang batas. Ang biglang dumaan sa aking isipan, naalala ko ang gabi ng aking pagsilang kung paano ko hinawakan ang kamay ni Aling Celia sa dilim. Noon, wala akong kahit ano pero ligtas ako. Ngayon, nasa akin na ang lahat. Pero tila ba mas madali akong saktan ng kanilang mga kuko. Hinawakan ko ang pendant ng aking kwintas, isang maliit na krus na galing kay Lola Esme, at huminga ng malalim. Hinding-hindi niyo makukuha ang anak ko. Mahina, pero puno ng bagsik kong sabi. Tingnan natin, Lulu. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng perpektong buhay mo kapag nalaman ng buong mundo na ikaw ay isang mamamatay tao. Ang huling hirit ni Danilo, bago sila tumalikod, iniwan ang isang kapaligirang puno ng pagdududa at takot. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng aking pangarap na unti-unting nilalamon ng anino ng nakaraan. Don Alfonso looked at me with concern, but I knew I had to fight this alone. Isang malaking katanungan ang naiwan sa aking isipan. Sino ang kanilang saksi? At paano nila nalaman ang tungkol sa mga lihim na dokumento ng ospital na tanging mga doktor lamang ang may access? Ang puti ng mga papel na ito ay tila naging itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa liwanag ng aking silid.
Mag-isa ako sa loob ng aking opisina habang ang tanging tanglaw ko ay ang malamlam na ilaw mula sa aking desk lamp. Sa harap ko ay nakakalat ang mga dokumento ng sakdal, mga salitang pilit bumabaluktot sa katotohanan, mga paratang na tila mga lason na dahan-dahang pumapapatay sa aking dangal. Hinaplos ko ang pangalan ni Lual sa aking isipan, ang aking anak, ang kaisa-isang bituin sa aking langit, ay balak nilang agawin gamit ang mga kasinungalingang ito. Narinig ko ang mahinang pagpihit ng doorknob. Pumasok si Don Alfonso, bitbit ang isang folder na kulay kape. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng dati niyang ngiti. Umupo siya sa harap ko at inilapag ang folder sa ibabaw ng aking mga legal na papel. Nahanap na namin kung sino ang tumulong sa kanila. Lulu, ang sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pag-aalala. Si Sister Myrna. Siya ang nagbigay ng mga lumang records mo sa ospital at siya rin ang tatayong saksi na sadyang pinabayaan mo si Vanessa noong gabing iyon. Tila tumigil ang tibok ng aking puso. Si Sister Myrna, ang babaeng nagpaalis sa akin sa gitna ng baha. Ang babaeng walang awang tumingin sa aking malaking tiyan habang sinasara ang pinto ng ospital. Hindi ko akalain na hanggang ngayon, ang kanyang galit ay susundan ako sa rurok ng aking tagumpay. Bakit, Don Alfonso? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ko habang nararamdaman ang panginginig ng aking boses. Wala akong ginawa sa kanila, kundi ang magtrabaho ng marangal. Dahil ang tagumpay mo ay isang malaking sampal sa kanilang kabiguan, Lulu. Sagot ni Don Alfonso. Nakita ni Danilo na hindi ka na ang basahang itinapon niya. Nakita niya ang yaman mo at ang tanging paraan para makuha niya iyon ay ang wasakin ka muna. Kinuha ko ang folder at binasa ang nilalaman nito. Doon ko natuklasan ang mas malalim na katotohanan. Hindi pala aksidente ang pagkawala ng anak ni Vanessa. Ayon sa mga lihim na tala, si Vanessa ay may dati ng kondisyon na sadyang itinago ni Danilo para makakuha ng insurance money at ngayon ay balak nilang ipasa sa akin ang sisi para sa dobleng kabayaran. Ang muling bumisita sa akin. Tiningnan ko ang isang maliit na drawing sa gilid ng aking mesa. Isang larawan ng dalawang tao, isang malaki at isang maliit na may hawak na bulaklak. Gawa iyon ni Lual noong nakaraang linggo. Ang drawing na yon ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako narito. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng maging biktima muli. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba. Ang bawat ilaw ay tila isang mata na nagmamasid sa aking bawat galaw. Alam ko na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa aking lisensya bilang midwife. Ito ay laban para sa karapatan ng bawat inang pinagkakaitan ng hustisya. Don Alfonso, ihanda niyo ang mga abogado. Sabi ko nang hindi lumingon. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila. Pero hindi ako lalaban gamit ang kanilang dumi. Lalaban ako gamit ang katotohanan na matagal na nilang pilit na ibinabaon. Ngunit bago pa man kami makapagplano ng maayos, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng gusali. Mabilis na tumakbo si Maria sa loob ng aking silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Ma'am Lulu, si Lual po. Kinuha po siya ng isang lalaking nakakotse sa tapat ng paaralan kaninang hapon. Ang sabi po ng guro, ang tatay daw po ang sumundo. Nalaglag ang folder mula sa aking mga kamay. Ang bawat pirasong papel ay nagliparan sa sahig na tila mga puting pakpak ng isang ibong pinatay. Ang aking mundo, na pilit kong binuo sa loob ng 5 taon, ay tila muling gumuho sa isang iglap. Isang tanong ang sumigaw sa loob ng aking ulo. Hanggang saan ang kayang gawin ni Danilo para lamang makuha ang gusto niya? At nasaan ang aking anak sa gitna ng kadilimang ito? Ang oras ay tila isang buhangin na dumudulas sa aking mga daliri. Bawat segundo na lumilipas ay isang minuto na mas lumalayo ang aking anak sa akin. Nasa loob ako ng isang pulisya,
Ngunit ang amoy ng kape at lumang papel ay tila walang epekto sa matinding kaba sa aking dibdib. Nakaupo ako sa isang malamig na sementadong upuan habang ang mga pulis ay pilit na ipinapaliwanag ang legalidad ng sitwasyon. Ayon sa batas, dahil si Danilo pa rin ang legal na ama ni Lual, mahirap siyang kasuhan ng kidnapping. Ito ay tila isang legal na black hole na sumisipsip sa aking pag-asa. Kailangan po nating patunayan na may intensyon si Danilo, nasaktan si Lual, o gamitin siya para sa iliigal na gawain, Ma'am Lulu. Ang sabi ng isang abogado na ipinadala ni Don Alfonso, si Attorney Ramos. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Sa kasalukuyan, dahil sa marriage certificate niyo, legally speaking, may karapatan siyang sunduin ang anak niya sa paaralan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang marriage certificate na minsan kong itinuring na simbolo ng pag-ibig ay ngayon ang mismong tanikalang nagtatali sa akin sa isang masamang nakaraan. Ang papel na yon ang nagbibigay karapatan kay Danilo na agawin ang aking anak. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang matandang babae ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at luha. Si Aling Berta, hindi siya inakay ni Danilo. Nag-iisa siya. Ang kanyang duster ay punit-punit at ang kanyang mga paa ay namamaga. Lulu, tulungan mo ako, anak. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagmamakaawa. Isang boses na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Niloko ako ni Danilo. Kinuha niya ang lahat ng pera ko at ngayon ay iniwan niya ako sa lansangan. Pinapaalis ako ni Vanessa sa bahay nila at wala na akong matuluyan. Napatulala ako sa kanya. Ang kontrabidang umalipusta sa akin. Ang babaeng umutang sa aking sakit ay ngayon ay nasa harap ko at humihingi ng tulong. Ang mukha niyang puno ng kulubot ay tila isang mapa ng kanyang mga kasalanan. Nasaan si Lual, Aling Berta? Tanong ko. Ang boses ay matigas na parang bato. Kung gusto mong tulungan ko, sabihin mo kung nasaan ang anak ko. Lumuhod si Aling Berta sa aking harapan. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang matinding panginginig na humahaplos sa aking puso. Hindi ko alam, Lulu. Totoo yon. Nagalit siya sa akin nang sabihin kong ibalik na niya si Lual sa'yo. Sinabi niya na gagamitin niya si Lual para utangan ka ng malaki. At kung hindi mo ibibigay, hindi mo na makikita ang anak mo. Hindi ito pagmamakaawa ng isang manggagamit. Ito ay pagmamakaawa ng isang inang natatakot para sa kanyang sariling anak. Marahil, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, may kaunting pagmamahal pa rin siya kay Danilo. Sige, sabi ko. Sasabihin ko sa'yo kung saan ka pwedeng lumagi sa aking charity clinic. Doon ka ligtas, may makakain ka, at may matutulugan. Ngunit, oras na makakita ka ng kahit anong senyales tungkol sa kinaroroonan ni Lual, kailangan mong sabihin agad sa akin. Kailangan mong tumulong sa akin para maibalik ang aking anak. Gulat na tumingin sa akin si Aling Berta. Hindi siya makapaniwala na tinutulungan ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Salamat, Lulu. Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Pangako. Ngunit sa gitna ng aking pagdududa, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa aking isipan. Totoo ba ang pagbabago ni Aling Berta? O isa lamang itong bagong plano para saktan pa ako ng mas malalim? At kakayanin ko bang magtiwala sa isang taong minsan nang sumira sa aking buhay para lamang mailigtas ang aking anak? Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang pabrikang ito ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Amoy alikabok, kalawang, at natuyong langis ang bumabalot sa hangin. Ngunit ang tanging hanap ng aking mga mata ay ang isang maliit na hugis sa gitna ng dilim. Isang linggo na ang nakalipas mula nang kunin ni Danilo si Lual. Isang linggo ng mga walang katapusang tawag mula sa mga hindi kilalang numero, nagbabanta at humihingi ng milyon-milyong piso kapalit ng aking anak.
Ngunit kagabi, nakatanggap ako ng isang mensahe mula kay Aling Berta. Nakita raw niya si Danilo na pumasok sa isang abandonadong paggawaan ng tela sa gilid ng Valenzuela, malapit sa riles ng tren. Hindi na ako naghintay ng pulisya. Alam kong sa oras na makita ni Danilo ang mga uniforme, baka saktan niya ang aking anak. Bit-bit ang isang malaking bag na naglalaman ng perang kinita ng aking charity clinic. Pera na dapat sana ay para sa mga inang nangangailangan. Nag-isa akong nagtungo sa lugar na itinuro ni Aling Berta. Malamlam ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas-butas na yero ng pabrika. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko si Danilo. Nakaupo siya sa isang sirang silya, hawak ang isang mahabang bakal na tila ginagamit na pamalo. At sa tabi niya, nakagapos ang isang maliit na bata, si Lual. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay puno ng dumi at ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa kabila ng takot at pagod. Lual, bulong ko. Ang aking boses ay isang manipis na sinulid ng emosyon na pilit kong pinapatibay. Lumingon si Danilo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Nandito ka na pala, Doktora Lulu. Ang reyna ng maternity care. Akala ko ba matapang ka? Bakit ka sumusunod sa mga utos ng isang basurahan na tulad ko? Nasaan si Vanessa? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit. Iniwan na rin ako ng mang-aagaw na yon nang malamang may malaki akong utang sa mga sindikato. Sagot niya, ang kanyang tinig ay may bahid ng kabaliwan. Kaya ikaw, asawa ko, ikaw ang magbabayad ng mga utang ko. Ibigay mo ang bag at baka sakaling ibalik ko ang anak mong mahal na mahal mo. Inilapag ko ang bag sa sementadong sahig. Ngunit hindi ko inalis ang aking mga mata kay Lual. Gusto kong tumakbo at yakapin siya, ngunit alam kong isang maling galaw lamang ay maaaring ikapahamak niya. Ang pumasok sa aking isipan, ang alaala ng araw na isilang ko siya. Sa kabila ng matinding hapdi at kadiliman, lumaban ako para mabuhay siya. Hindi ko pwedeng hayaang magwakas ang kanyang buhay sa kamay ng sarili niyang ama. Kunin mo na ang pera, Danilo. Sabi ko, ang aking boses ay malamig ngunit matatag. Pero bago ka umalis, may isang bagay ka pang dapat malaman. Tumigil si Danilo habang binubuksan ang bag. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng aking susunod na sasabihin. Ang mga perang yan ay may markang hindi nakikita ng mata. Tinatawag ng mga pulis na ultraviolet ink ang sabi ko. Oras na gamitin mo yan pambayad sa sindikato o pambili ng kahit ano, malalaman agad ng autoridad kung nasaan ka. Wala kang tatakasan, Danilo. Kahit saan ka magtago, susundan ka ng anino ng mga kasalanan mo. Gulat at takot ang rumihistro sa mukha ni Danilo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na ibinabalik ang pera sa loob ng bag. Nagsisinungaling ka. Wala kang pera para kumuha ng ganyang klase ng chemical. Nagkakamali ka, Danilo. Ang sabi ng isang pamilyar na boses mula sa likuran ko. Lumabas si Don Alfonso mula sa dilim. Kasunod ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit. Mga private security na inupahan niya upang sundan ako. At sa likod nila, naroon ang mga pulis. Wala kang tatakasan, ulit ni Don Alfonso, habang ang mga pulis ay mabilis na lumapit kay Danilo at dinakip siya. Sa pagkakataong yon, tumakbo ako palapit kay Lual. Mahigpit ko siyang niyakap. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit nang maramdaman niya ang aking init, unti-unti siyang kumalma. Hinalikan ko ang kanyang buhok at umiyak ako ng tahimik. Wala na ang banta, wala na ang dilim. Nasagip ko na siya. Habang inilalabas ng mga pulis si Danilo, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pagkabigo. Ngunit hindi ko siya tiningnan. Wala na akong pakialam sa kanya. Sa wakas, malaya na kami. Ang tanging tanong na lamang ay kung paano ko unti-unting hihilumin ang mga sugat na idinulot ng gabing ito sa puso ng aking anak.
Ang amoy ng jasmine at mainit na tsokolate ay pumuno sa aming munting tahanan. Isang amoy na nagbubura sa pait ng mga nagdaang araw. Isang buwan na ang lumipas mula nang mahuli si Danilo. Ang mga kaso laban sa kanya at kay Vanessa, kabilang na ang kidnapping at pangingikil, ay patuloy na umuusad sa korte. Sigurado na ang pagkakakulong nila ng matagal. Si Sister Myrna naman ay natanggal sa trabaho at nakansela ang kanyang lisensya dahil sa pakikipagsabwatan sa paggawa ng pekeng paratang laban sa akin. Ang mga aninong pilit na humihila sa akin pabalik sa putikan ay tuluyan ng nalusaw sa ilalim ng araw ng katotohanan. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang malaking salamin. Inaayos ang aking paboritong asul na bestida. Ngayon, ang araw na pinakahihintay ko, ang formal na pagpapasinaya ng Luwalhati Grand Maternity Hospital, isang gusaling pinunduhan ni Don Alfonso. Ngunit ang pangalan at puso nito ay mula sa aking mga pangarap. Ito na ang katuparan ng lahat ng aking paghihirap. Mama, tignan mo ang ganda ng ribon ko. Lumingon ako at nakita ko si Lual, ang aking munting anghel, na nakasuot din ng asul na bestida. Tumakbo siya palapit sa akin at yumakap sa aking mga binti. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng kislap ng saya at pag-asa. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Nararamdaman ang kanyang mainit na pisngi na tila nagbibigay ng walang katapusang lakas sa aking kaluluwa. Napakaganda mo, anak ko, bulong ko. Handa ka na bang makita ang bago nating ospital? Tumango siya ng may malaking nangiti. Bumaba kami sa lobby kung saan naghihintay ang aming sasakyan. Doon ko rin nakita si Aling Berta. Nakasuot siya ng isang malinis, ngunit simpleng damit na ibinigay ko sa kanya. Kasalukuyan siyang nagwawalis sa gilid ng klinika. Isang trabahong siya mismo ang humingi bilang kabayaran sa aking tulong. Kahit papaano, nakikita ko ang pagsisisi sa kanyang mga galaw. Hindi ko siya pinatawad ng buo, hindi pa ngayon, ngunit binigyan ko siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang pagbabago. At marahil, balang araw, matututo rin siyang maging totoong ina. Pagdating namin sa venue, sinalubong kami ng mga palakpak at ngiti ng mga doktor, nurse, at mga inang natulungan ko. Nakatayo si Don Alfonso sa harap ng malaking entablado. Nakangiti habang pinapanood kaming papalapit. Ladies and gentlemen, ang simula ni Don Alfonso sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ngayon, hindi lamang tayo nagbubukas ng isang ospital. Nagpupugay tayo sa lakas ng isang ina, sa tapang ng isang babae na hindi sumuko sa kabila ng pinakamatinding pagsubok. Si Dr. Luwalhati Reyes, ang muling pumaibabaw. Nang tumuntong ako sa entablado, inabot ko ang gunting para sa ribbon cutting. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang mga mukha ng mga taong naniwala sa akin, pati na rin ang mga inang na ngayon ay may pag-asa dahil sa aking klinika. Naalala ko ang gabi na pinalayas ako sa ulan, ang lamig ng kalsada, at ang bigat ng bawat barya na hawak ko. Ngunit ngayon, hawak ko ang pangarap, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa libu-libong kababaihan. Ang gusaling ito ay hindi ko itinayo para sa sarili ko. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw at puno ng damdamin. Ito ay para sa lahat ng mga inang itinuring na basahan, para sa mga babaeng nawalan ng boses, at para sa bawat batang nangangailangan ng pagkalinga. Ito ay patunay na kahit gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na araw para sa mga marunong lumaban at magmahal. Kasabay ng pagputol ko sa pulang laso, umulan ng makukulay na konfeti, tila mga bituing bumabagsak mula sa langit, nagdiriwang sa bagong simula. Ang mga palakpakan at hiyawan ay tila musika ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, hindi ko naiwasang tumingin sa labas ng malaking bintana. May makapal na ulap na unti-unting bumabalot sa langit, nagbabadya ng ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, gaano man kalakas ang bagyo, mayroon na akong matibay na bubong para sa aking anak
At higit sa lahat, meron akong pusong hindi kailanman magpapasindak sa lamig. Ang pinakamagandang palamuti ng isang babae ay hindi ang ginto sa kanyang leeg, kundi ang dignidad sa kanyang puso. 5 taon pa ang lumipas. Ang Luwalhati Grand Maternity Hospital ay hindi na lamang isang gusali. Ito ay naging isang institusyon, isang kanlungan na kilala sa buong bansa. Naging tahanan ito ng libu-libong buhay na matagumpay na nailuwal sa mundo na may sapat na pagmamahal at pag-aalaga. Isang maaliwalas na hapon ng linggo, ang sinag ng araw ay banayad na tumatagos sa mga sanga ng malalaking puno ng acacia, nag-iiwan ng mga ginintuang anino sa sementadong daanan ng Manila Memorial Park. Magkahawak kamay kaming naglalakad ni Lual na ngayon ay 10 taong gulang na, isang matalino at mapagmahal na bata na ang mga pangarap ay kasing taas ng kalangitan. Huminto kami sa harap ng isang malinis at inaalagaang puntod. Ang lapida ay gawa sa makintab na itim na marmol at nakaukit doon ang pangalan, Esmeralda Lola Esme Alfonso. Inilapag ni Lual ang isang pumpon ng puting rosas sa paanan ng puntod. Mama, ito po ba yung lola na nagbigay sa atin ng susi? Tanong niya. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nakatingala sa akin. Oo, anak. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa laki ng puso mong handang tumulong sa iba. Nagdasal kami ng tahimik. Sa aking isipan, kinausap ko si Lola Esme. Pinasalamatan ko siya sa pagkakataong ibinigay niya sa akin. Isang pagkakataong hindi ko inasahan noong gabing isinakripisyo ko ang aking huling sentimo. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ngunit sana ay masaya siyang nakikita mula sa itaas kung paano ko pinanatiling buhay ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng aking ospital. Nang paalis na kami, nakasalubong namin si Don Alfonso. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ngumiti siya nang makita kami. Luwalhati, napakaganda ng ginagawa mo para sa community natin. Bati niya. Proud na proud ang nanay ko sa'yo. Wala po akong mararating kung hindi dahil sa tiwala niyo, Don Alfonso. Sagot ko ng may buong pagpapakumbaba. Nagpaalam kami at naglakad pabalik sa aming sasakyan. Habang nagmamaneho ako, tahimik kong binalikan ang mga nagdaan. Kumusta na kaya si Danilo at Vanessa? Ayon sa balita, nakapiit pa rin sila. Nagdurusa sa likod ng rehas, pinagbabayaran ang kanilang mga kasakiman. Si Aling Berta, pagkatapos ng 2 taon na paglilinis sa klinika, ay pumanaw ng tahimik dahil sa sakit. Bago siya nawalan ng hininga, humingi siya ng tawad sa huling pagkakataon. At sa pagkakataong yun, mula sa kailaliman ng aking puso, pinatawad ko siya. Hindi para sa kanya, kundi para palayain ang aking sarili mula sa tanikala ng galit. Ang pagpapatawad ay ang huling hakbang ng aking paghilom. Nakarating kami sa aming bahay, isang maayos at magandang tahanan na puno ng liwanag. Wala nang amoy amag, wala nang lamig ng putik, wala nang takot sa bukas. Mama, paglaki ko, gusto ko ring maging doktor tulad mo. Masiglang sabi ni Lual habang inaayos ang kanyang mga libro sa lamesa. Para matulungan ko rin ang mga inang umiiyak. Ngumiti ako at niyakap siya mula sa likuran. Sa sandaling iyon, alam kong kumpleto na ako. Napatunayan ko na ang isang babae ay maaaring masaktan, maaaring madapa at itapon sa putikan. Ngunit hindi siya kailanman tuluyang masisira hanggat mayroon siyang pag-ibig para sa kanyang anak at tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Tumingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw. Ang bawat pagtatapos ay hindi nangangahulugan ng kadiliman. Kung minsan, isa lamang itong paghahanda para sa isang mas maliwanag at mas magandang umaga.